Philadelphia 76ers guard na si Kelly Oubre Jr. nabunggo ng sasakyan. Ang Philadelphia 76ers guard na si Kelly Oubre Jr. ay nagpapagaling ngayon sa kanyang fractured ribs na kanyang natamo mula sa pagkabunggo ng sasakyan noong nakaraang Sabado. Ayon sa incident report mula sa Philadelphia Police Department, ang 27-year-old player ay nabunggo sa upper chest area nito ng isang silver vehicle na mabilis ang takbo sa Center Area City, kung saan tumakas din ang salarin pagkatapos ng insidente. Mabilis naman na nakaresponde sa insidente ang paramedics mula sa Philadelphia Fire Department at itinakbo si Oubre sa hospital na sa ngayon ay sinabing stable na ang kanyang kondisyon. Maliban sa kanyang broken ribs ay nagtamo din ito ng injuries sa kanyang balakang at right leg. Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ang injuries ni Oubre ay hindi magiging season ending para sa kanya. Ang president ng 76ers na si Daryl Morey at ilang team representative ay sinamahan naman si Oubre sa hospital bago ito ma-release noong Sabado ng gabi. Out muna si Oubre sa laban nila kontra sa Indiana Pacers at kailangan ma-evaluate pagkatapos ng isang linggo. Si Kelly Oubre Jr. ay napili ng Atlanta Hawks sa 15th overall pick noong 2015 NBA Draft at na-trade ito sa Washington Wizards. Naglaro din si Oubre para sa Phoenix Suns noong 2018 to 2020, sa Golden State Warriors noong 2020 to 2021 at sa Charlotte Hornets sa 2021 to 2023 bago ito na-trade sa Philadelphia 76ers noong September, kung saan ay nakapagbigay ito ng impact para sa team. Siya ay nag-average ng 16.3 points, 5.1 rebounds at 1.4 steals sa loob ng 8 games ito ngayong panibagong season ng NBA. Ito ang kanyang pang-9th NBA season, kung saan ay nag-sign siya ng 1-year deal sa Philadelphia 76ers ngayong off-season. Siya ay nag-average ng 20 points per game sa Charlotte Hornets sa last season. Sa ngayon ay nag-average siya ng 50% from the field at napabilang siya sa starting lineup ng 76ers pagkatapos matrade si PJ Tucker sa LA Clippers bilang parte ng James Harden trade nitong early season. Nakakuha ng magandang feedback si Oubre ngayong panibagong season bilang two-way player. Nakatulong siya sa 76ers na manalo ng 7 straight games at makaangat ang team sa Eastern Conference standings. Denver Nuggets masusubok ang pagdepensa sa kanilang championship title. Ang Denver Nuggets all-star point guard na si Jamal Murray ay hindi na muna makakapaglaro ng isang buwan dahil sa kanyang right hamstring injury. Ang Nuggets ay kasalukuyang may record na 8-1 at sila ang may best record in NBA ngayon sa pag-uumpisa ng season. Sila ay may perfect 5-0 record sa kanilang home court sa Ball Arena ng Denver. Inumpisahan nila ang season na may 4-0 record bago sila natalo sa Minnesota Timberwolves. Pero pagkatapos noon ay nanalo na ang Nuggets ng 4 games in a row. Kasama na dyan ang 2 straight na hindi kasali si Murray sa lineup. Bago ang kanyang injury ay nag-average si Jamal Murray ng 18.7 points, 8.7 assists per game at mayroong 43.8% shooting from 3-point range. Nag-umpisa ang right hamstring injury ni Murray sa laban nila kontra sa Chicago Bulls at nakapaglaro pa siya ng 10 minutes bago siya umexit sa game na may 2 points. Ang veteran point guard na si Reggie Jackson ang pansamantalang pinalit kay Murray, kung saan ay naka-score ito ng 16 points sa loob ng 25 minutes at sa huli ay nanalo sila sa 22-point victory. Na-miss din ni Murray ang ilang games sa preseason dahil din sa parehong hamstring injury. Kaya naman nais na magpatuloy ng Nuggets ang game na may pag-iingat sa kanilang star point guard. Kaya naman nagdesisyon silang wag muna paglaruin si Murray ng ilang linggo. Si Jackson ay nakuha ng Nuggets sa nakaraang season. Siya ay nag-average ng 14.3 points per game mula nang di makapaglaro si Murray. Si Jackson din muna magte-take over bilang starting point guard hanggang sa makabalik na si Jamal Murray. Habang nagpapagaling si Jamal Murray ay mabibigyan din ng pagkakataong madagdagan ang playing time ng ilan nilang young guards, gaya ni Christian Braun na nag-average ng 7.7 points, 4.8 rebounds at 2.4 rebounds per game sa kanyang second season. Si Jalen Pickett na second round draft pick ay maaaring makakuha ng mas maraming time sa paglalaro. Na-miss ni Murray ang buong 2021 to 2022 season habang nagpapagaling sa torn ACL at sinundan ng reconstructive knee surgery. Sa pag-uumpisa ng sumunod na season ay naninibago pa ito pero kalaunan ay nakabawi naman siya sa kanilang team. Maswerte ang Nuggets sa nakaraang season dahil healthy ang kanilang mga players,
lalo na sina Murray at Michael Porter Jr. na isang rason kung bakit napanalunan nila ang kanilang franchise first NBA championship. Nakuha ni Nikola Jokic ang 2023 NBA Finals MVP dahil sa kanyang sensational postseason run. Maganda ang performance ni Murray sa nakalipas na playoffs, kung saan ay nag-average ito ng 26.1 points, 7.1 assists at 5.7 rebounds sa loob ng 20 playoff games. Nakagawa din siya ng 39.6% sa 3-point range at nakagawa ng 92.6% mula naman sa free throw attempts. Ang Denver Nuggets ang big favorite para manalo ng back-to-back Northwest Division title. Sinundan naman ito ng Timberwolves at Oklahoma City Thunder. Kaya ating abangan kung magagawang masungkit muli ng Denver Nuggets ang kanilang second championship NBA title. Third overall pick player ng Trail Blazers out muna sa game. Ang Portland Trail Blazers ay mamimiss ang kanilang number 3 overall pick na si Scoot Henderson ng ilang linggo. In-announce ng team ang kinalabasan ng MRI ni Henderson kung saan ay nakita na mayroon itong right ankle sprain. Kaya naman bibigyan siya ng 2 to 3 weeks para magpagaling. Nakuha ni Henderson ang injury noong November 1 sa game kontra sa Milwaukee Bucks. Mula noon ay na-miss na nito ang 3 games at ngayon nakaamba pa na mamimiss nito ang ilang linggo. Maaring hindi siya top player para sa Blazers ngayong season, pero siya ang inaasahang player na mag-i-improve ng malaki pagkatapos ng Damian Lillard trade. Nakuha nila sa draft si Henderson ilang buwan bago nila i-trade ang kanilang all-time leading scorer sa Milwaukee Bucks. Sa 5 games ni Henderson ay medyo malayo ang resulta nito sa inaasahan sa kanya ng Blazers. Siya ay may 34.6% shooting from the field, 9.5% from the 3-point range, na may 4 turnovers per game at 4.6 assists. Gayunpaman, mataas pa rin ang expectation ng Blazers na magagawa nitong mag-improve pa sa mga darating na kanilang laro. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.